Ay, nako. Sabi nila, ano daw Pro Duterte daw ako. Ako hindi ako masasabing Pro Duterte. Hindi rin naman ako nasasabing sa akong loyalista. Ako, dun lang ako kung tama at mali. Kasi may kanya-kanya naman tayong paniniwala, kanyang-kanyang paninindigan, kanya-kanyang opinyon. Ngayon, ang opinyon ko ay ito lang. Sa mga Duterte, sa panahon nila, kahit pandemic, may mga proyekto nakita at nagawa. Naghahanap sila daw sa pera sa ano, ang ginawa sa pera ng pandemic. Kung hindi kayo nabihayaan, ewan ko lang kung totoo yan ha, dahil yung panahon ng pandemic, may mga ayuda rin. Buong Pilipinas yun. May mga ayuda, walang pinili. Yung ibang mayayaman, dinikline nila na hindi sila tatanggap dahil mayroon sila ibigay sa mahihirap, talagang nangangailangan. Doon ginamit ang pera. Partida. Ha? Pandemic. Pagbaba ng Pangulo, nakita ang proyekto. Mga malalaking proyekto. Yun. Nakita ko yun. So, saludo ako. At saka yung sa war on drugs niya, lalo naman akong sumaludo. Dahil naranasan ko Nakita ko, nadama ko. Nawala ang takot ko sa mga kriminal. Dahil totoo naman nagtago ang mga kriminal. Ang mga sisiga-siga, wala nang tumatambay. Takot sila. Totoo yun Hindi, naranasan nyo ng maraming Pilipino. Kaya, ang opinion ko, ay nandun ako. Sa ngayong panahon, hindi ko rin naman masasabi na nabudol ako. Kaya ang totoo, ang binoto ko talaga ay si BBM. Dahil naniwala ako Naniwala ako. Sinabi niya na Unitim, itutuloy ang lahat na nasimulan. Pero hindi ako galit sa Pangulo. Masasabi ko lang, dismayado ako dahil hindi ko na-meet yung ini-expect ko para sa nagawin niya para sa atin. Ngayon, kung sa mga comment ko minsan may hindi ako masasabi na talaga Pro Duterte ako. Hindi rin ako loyalista, hindi rin ako pinglawan. Doon lang talaga ako kung anong nadama ko, kung anong nakita ko. Yun lang yun. Ako, sasabihin ko nabudol ako, hindi. Kasalanan ko rin naman. Dahil naniwala rin ako sa mga propaganda. Ito yun, naniwala ako sa mga propaganda. Kaya, hindi ako nabudol. Kasalanan ko, sisihin ko sarili ko dahil binoto ko siya. Pero sa ngayon na siya na nakaupo, hindi rin ako kuan dahil sino ba naman ako para mo criticize? Okay. May sasabihin ako pero hindi ako galit sa Pangulo. Ang hinihintay ko lang, dahil mayroon pa naman siyang 3 taong termino, sana hindi talaga nasayang yung boto ko para sa kanya, na makita ko na talagang may nagawa siya. Itong anomalya, flood control, ito na lang pag-asa siguro kung talagang maniniwala na ako sa kanya. Pag nalutas niya to at nakulong ang dapat makulong, yung talagang makikita ng Pilipino na tamang investigasyon. Dahil sa tingin ko, kahit naman siguro simpleng mamamayan lang tayo, nakakaintindi naman tayo kung sa tingin natin talagang mali.
Yun lang yun. Wala akong ano sa Pangulo. Mahal natin ating Pangulo dahil pinili natin siya. Pero dismayado lang tayo. Ganun lang yun. Pero ano pa rin? Tawag itong umaasa pa rin ako sa Pangulo natin na talagang kaya nating iangat ang ating buhay. Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Dahil hindi naman siya ang ano tayo mismo bumoto sa kanya. Sisihin natin ang sarili natin. Ang gagawin lang natin ngayon ay maghintay. 3 taon. Magpalit uli kung kinakailangan. Yun lang yun. Kaya para sa akin naman, yung para sa ibang bansa, yung mga gano'n na pamamaraan, ay parang malayo mangyari sa atin dahil mga Kristiyano tayo Hindi naman tayo sanay sa mga karahasan na gano'n. Dahil may mga mabubuting puso tayo. Hindi ko kayang makita yung kapwa mo taong na pinapalakad mo sa kalsada, tinatadyakan, binabatukan. Kapwa mo tao, gagawin mo yun, di ba? Hindi rin tama yun. Sa atin lang, maghintay lang tayo ng tamang panahon. Kaya lang ang mamili tayo yung hindi na tayo yung bukas na talagang ating isipan ba? Hindi na tayo yung tawag atong titingin sa mga propaganda, maniniwala sa puan, ganun-ganun mga salita, mga influencer, lalo na mga influencer. Mga influencer talaga ang nakakaano sa mga tao. Totoo yun na minsan madidiktahan din tayo dahil lalo na sa mga fake news minsan, fake news talagang matindi rin yun sa Kaya nasa atin na yun kung paano natin dadali nating mga sarili. Sa panahon ngayon, kung nagkakaganito man ng nangyayari sa ating gobyerno ay manalig na lang tayo sa presidente kung malulusutan ba talaga niya to. Sige, yun lang. Bye-bye.